Rene Punzalan ng Sarangani PDRRMO. Kasama natin si Rene. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Lourdes. Good Oo. afternoon po. Kumusta ho ang Sarangani, sir? After nitong malakas na lindol. Pagkatapos ng malakas na lindol, binaha po ang probinsya at maraming landslide incident na nangyari po. Oo nga, sabi nga ho, yung lupa daw po dyan parang lumambot. Opo. Oh. Sir, meron po kaming narinig, may 4 or 3 artificial na dam daw po na lumutang? Yes, ma'am. Sa ilang mga barangay ng Glan at sa munisipyo ng Malapatan po. Tama po ba ako, sir? Ano siya, river or dam? Ano po to? Yung tinatawag nating artificial dam po to. Cause po to ng ano ba? Effective pa rin po to nung nangyaring paglindol ng 7.8. Nagkaroon ng landslide. So, yung mga debris ng landslide bumara doon sa natural riverways ng mga nasabing river. Kaya nagform ng artificial dam po na tinatawag. Ilan po lahat, sir? Sa tala namin, mabot to ng sa iba't ibang barangay. Sa isang barangay alone, like sa barangay Aligado sa Glan, may 3 artificial dam ang na-form. Tapos sa iba pang barangay, meron din po. Oh, dami pala. Sir, sandali teka. So, mapapakinabangan po ba yan ng ating mga kababayan? Hindi po. This is another risk. Oh, Pag hindi na-release yung tubig na to, na posible kasi ang mga dam na po na form po is nasa taas ng bundok. Pag bumigay po yan, posible magkaroon ng malakas na flash flood at magkaroon ulit ng pagguho ng lupa. Kaya yun po ang tinututukan namin ngayon upang i-release ng dahan-dahan yung mga tubig na ipon doon sa na-form na artificial dam po. gaano po kalaki, sir? For example, yung isang artificial dam na nabuo. Meron pong malaki. Minsan ang kanyang wide maabot ng ilang metro. Tapos ang kanyang lalim maabot din na mga 6 feet or more yung iba. Mas malaki sa isang bahay, normal na bahay? Opo. Oo. So sabi niyo po, mas risky ito. Kasi akala namin, when you say artificial dam, uy, aswerte, may mapagkukunan na sila ng kanilang tubig. So ito pala yung mas risky kasi possible na maging cause pa ng mga landslide. Yes, ma'am. Yes po. So ano po ang plano at ano po ang nasimulan niyo na pong gawin para ho matanggal ito mga artificial dams? Natapos na po namin yung sa barangay Aligado. Dahan-dahan po namin ni-release yung tubig mula doon sa mga artificial dam para hindi maapektuhan yung mga community sa baba ng nasabing bundok po. Sir, paano po niyo tinanggal? Nagawa po kami ng na tinatawag na dam breaching po. Dam breaching, yung pagbubutas ng dahan-dahan at pag-release ng tubig po mula doon sa mga artificial dam po. So hindi na yan, sir, mamumuo uli, no? Hindi na babalik? Depende po. Kung magkakaroon ulit ng malakas na Lindol. pag magkaroon ulit ng malaking pagguho o landslide po. Okay. Magbalik pa rin. Ilan na po ang inyong nalinis, sir? Bali 3 po doon sa Aligado. Ngayon, ang team namin nasa barangay Mudan para gawin din po ulit ang nasabing pag-release ng tubig doon sa mga artificial dam. More or less, sir, nasa 10 ho ba lahat yan, yung mga namuong artificial dams? Mahigit pa po sa 10. Uy, Meron dami. pa rin. Mahigit. Oo, mahigit sa 10. Oo, so, pero lahat naman po, sir, ay lahat ho ba na-trace nyo na? Baka ho may mga hindi pa ho kayo nakikita? Nakita na po, na-identify na po namin yung mga areas o barangay na meron na buong artificial dam kasi ginamitan po na namin ng aerial survey po para makita po talaga. Sana po ma-inform din yung publiko, sir, no? Baka mamaya yung ating mga kababayan ginawa na hong bahagi ng palikuran yan. I mean, no? Sa hirap ng tubig. Yes, ma'am.
na prior sa nabigyan na namin sila ng advisory yung community na malapit sa dam na magkaroon ng preemptive evacuation once na ginagawa na namin yung tinatawag na dam breaching. Okay. Sir Rene, maraming salamat sa update sa amin. Ingat po kayo dyan. Thank you. Salamat din po, Ma'am Lourdes. Salamat po. DCXL. Pulso ng Metro!